DJ Alkendo Remix. Yes po, magandang gabi po muli. Narito na naman po ako sa Parañaque Net Radio Worldwide. Muli po ngayon po ay January 8, 2025 at nandito po ako sa oras na to, alas 8:05 po ng gabi. Ngayon po sa Parañaque Net Radio Worldwide, dito po sa may parteng San Dionisio. Muli po Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi at kasama po ang NCR. Muli po humihingi po ako ng like and share nyo po, ano lang po kung gaano po ang aking status dito sa Parañaque Net. Muli po ang aming pong President Gaspar Latam ay binabati po namin ngayong araw na to. At ganoon din po ang POBA, Philippine Online Broadcasting Association. Magandang gabi sa aming President na Mr. Errol Dacame. At ang aming mga kasama po na kapwa naming media po dito sa Parañaque Net. Shoutout po sa inyo. Kay Mr. Rico Arreglo, kay Mr. Hino Kapua. Wala po ngayon si Rino Kapua dahil may trabaho po. Ngayon po, Luzon, Visayas po muli, sana po magandang panahon natin sa mga susunod na araw. Bagamat malamig-lamig po ngayon, sana po di po pumasok ang mga nagbabadyang mga ulan. So, bukas din po, sana maganda ang panahon dahil bukas po ang araw ng translasyon ng ating pong Nazareno. At maraming sasakyan po ang mag-iiba ng way bukas dahil po ang ibang parte sa Roas Boulevard at saka sa Manila, sa Quiapo at parting puntang Maynila, mag-iba-iba na po kayo ng ruta dahil medyo matatraffic po kayo bukas dahil syempre po dahil sa translasyon ng Poong Nazareno. Ayan, shoutout po sa aming Los Padres de Santo Niño at belated happy birthday po kay President Melchor Marquez. Happy belated birthday po, Pres. Ganun po sa aming Vice President na si Mr. Rick Gonzales, Vice President Adli Villaperte, kay Engineer Alex Gregorio at kay Mr. Pal Marquez. Shoutout po sa inyo. Ganun din po ang tropang Ibayo. Shoutout po kay aming President Howard Mendoza, Vice President Joey Lorenzo. Muli po, yung aming sinasabi dito, ingat-ingat po tayo sa kung pagpunta sa translasyon bukas dahil siyempre po milyon pong makikibahagi dito sa araw ng kapistahan ng Poong Nazareno. Kung may dala po kayong bata, huwag na po isama ang bata at syempre napakalaking bagay po kasi pag maraming crowd baka maipit po. Huwag nyo na isama ang bata. Kung gusto nyo pumunta, kayo na lang, mga matatanda. At magdala po kayo ng maraming tubig dahil siguradong mapapasaba kayo sa mga tulakan. Kasi po, taon-taon po talagang ginaganap ang Poong Nazareno. Dahil gustong-gusto nilang malaman kung ano ang kahinatnan ng kanilang buhay sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya, good luck po sa mga magsisidalo bukas. At naway kasian kayo ng ating Panginoon. So muli po sa mga dadaan dyan, mag-iba-iba po kayo ng ruta kasi medyo matraffic po talaga. Ngayon po yung pag-usapan natin yung mga hackers ngayon. Alam niyo po ba na hackers tsaka scammers ang mga panahon ngayong buwan na to? Hindi lang po ngayong buwan na to, buwan-buwan may mga hackers at scammer ang mga maano sa atin, mga bumibisita sa ating mga website, sa ating mga cellphone.
Ganyan na po kalupit ngayon ng ating panahon. Tumataas ang standard ng ating mga paglago ng ating mundo. Kaya lang din po sa paglago ng ating mga ganyang mga internet o mga website or mga paglago ng ating mga bansa, sa mga bagay na nangyayari ngayon, marami rin mga tao ang nagsisikap din na maging masama sa kapwa nila, lalong-lalo na dito sa mga cellphone na hinahack, yung mga ating mga computer hack dahil sa masamang gawain ng ibang tao. So kaya sana po maging mapanuri po tayo, at lalong-lalo na po yung may mga kakayahan kung paano i-trace kung sino mga hacker ng ating mga website or sa mga nangi-scam naman sa ating mga cellphone, sa ating mga kabuhayan na nawawala, na nakukuha ng ibang tao dahil sa pananampat samantala. So maging maingat po tayo lagi. Ganon din po sa ating mga negosyo, maging mapanuri. Tingnan nyo na lang po sa GCash, maraming nangi-scam sa GCash lang Kaya kung sa inyo may magpapakasin or magpapakasin, kalimitan naman pakasin dyan, sasabihin na ipasok pero wala pong binibigay na pera. Kaya maging mapanuri po tayo lagi, lalo sa kung sino man yung taong lumalapit sa atin. Lagi po nating iisipin na kung ito ay tamang gagawa ng kabutihan o masama. So lalo na din dito sa ating bansa, yung mga Chinese na mga hackers na rin, hinahack ang ating mga detalye para malaman nila kung anong gagawin nila sa ating lalong-lalo na sa mga gobyerno natin. Kinukuha ang mga data para kung ano man yung detalye ma-encounter nila, lalo dito sa usapan ng West Philippine Sea. So kaya nawala na nga ang Pogo. Ito na naman po ang mga hackers naman ang dumadali sa ating gobyerno. So sana laging mapanuri ang ating mga government agency. Protektahan natin ang bansang Pilipinas sa mga ganyang gawain ng mga ibang Chinese na nanamantala sa ating mga data para malaman nila kung ano yung mga ika-counter para sa kanilang masamang gawain. Dito naman po tayo sa mga darating na election naman po sa Mayo. Ngayon usong-uso po ang mga social media. Yung ibang politiko naglalagay na rin sila ng page para makilala sila. Tinitingnan nila kung madami sila supporter o so ano man ang kanilang magiging balanse, kung may mga boboto pa sa kanila o wala, ganun na ba style. Pero yung iba pong mga tatakbo, naninigurado na yan dahil alam nilang matunog sila, kaya bahagyang hindi pa sila gaano lumalabas. Unlike sa mga hindi pa po medyo nakikilala, syempre muna sa social media yan, magpapalapad muna ng papel kung ano yung nila sa sarili nila, kung mananalo ba sila o hindi. Kung ako ang isang politiko na tatakbo, kung alam ko namang walang naman talaga ang kakayahan na kung manalo, hindi ko na pag-aaksaya ng panahon yan. Mismo ako, hindi, kasi magiging ka lang parang pampagulo lang sa election. Kung alam mo naman malalakas ang kalaban mo, medyo at wala ka pa namang makinarya at mababa
ang mga ano mo, ang popularidad mo, huwag ka muna tumakbo. Kung meron ka tatakbuhan, doon ka muna sa below level. Kung sakali doon ka manalo, tsaka mo na isunod yung pangalawang level mo sa susunod na election. Halimbawa, kung ka, kagawad, tapos tatakbo kang chairman. Pag nanalo ka sa chairman, pwede ka mag-konsyal. Step by step lang ba yung pagtungtong ng pagiging politiko? Kasi kung aangat ka kagad at wala ka pa namang ganung kakayahan para manalo, so mas maigi dito ka muna sa baba, mag-umpisa. Kumbaga sa pag-aaral, siyempre mag-grade 1 ka muna para matuto sa pangalawa, di ba? Pag natuto ka, mag-grade 2 ka. Tapos grade 3 hanggang grade 6. Hanggang maging presidente ka na nun sa grade 6. Di ba? Kaya presidente ng Pilipinas, yun ang sinasabi ko. Yung step by step, kung makilala ka ng mga tao na isa kang mabuting halimbawa sa kanila, mananalo ka kahit hindi ka kasi matunog na yung pangalan mo dahil nag-umpisa ka sa umpisa na maganda ang kapalaran mo, maganda ang pag-uugali mo sa mga nasasakupan mo. Unlike sa iba na tingnan mo yung mga bumibili ng boto, ano nangyayari? Sagad-sad yung ang pamamahala sa gobyerno, halimbawa sa chairman sa barangay. Kung ganyan naman nanalo siya dahil nasupalpalan niya, hindi naman sa lahat yung nakasupal pa siya dahil nanalo siya dahil namigay siya ng mga items sa pera, di po ba? Kaya sana po ang mangyari sa atin mapanuri sa mga tatakbong mga politiko. At tingnan natin kung sino yung may kakayahan, hindi yung lagi na lang tayong nasa laylayan ng pantalon. Ayan, shout out Regino Kapua, mabuhay ka. Eto, buhay na buhay ako, wala ka At kay Janet Pascual Atam, ayan, magandang gabi sa iyo, madam. Wala pa si boss president dito sa studio at ganoon din kay Godper Latam, ayan ang aking DJ aking floor manager kasi nasa floor siya. Kaya po muli, pag-usapan muli natin ang election. Tingnan nyo po yung sa Senado eto na lang, tingnan nyo mga nananalo, parang ang tawag dito, tingnan nyo naman po si Robin Padilla. Kung ano nang ginagawa sa Senado, kung ano nang pinagsasabi, di po ba? Tingnan mo yung imbis na gumawa ng batas, pinagtatanggol yung past president. Dapat move on tayo, taong bayan muna, hindi yung sarili. Kasi kung talagang idol mo yung past president, doon ka na lang, trabaho na lang sa kanya. Huwag mong trabahuin sa Senado. Hindi yung panayang pasakali mo, pagdepensa mo sa sa past president Tulungan mo na lang kaya ang gobyerno ngayon. Total, hindi ka pa naman gumagawa ng batas Wala ka pa nagawang batas para sa bayan Puro papogi ka lang. Mas maigi pag gumawa ka na lang kaya ng pelikula. Mas dadami pa ang mas lalong dadami ang mga fans mo. Kasi tingnan mo naman ang nangyayari, nawiwindang ang nawiwindang ang ibang ang tao sa Senado. Naisip ko tuloy tingnan mo naman si yung ibang artista diyan na nakaupo. Halos wala pa rin naman sa tagal-tagal na nila sa Senado, meron na bang batas na naipasang talagang kaakit-akit sa madla? Di po ba? Kaya sana naman sa mga
susunod na election sa ating mga constituent, sana mamili po talaga tayo ng karapat dapat, hindi yung nanalo lang dahil sikat siya sa tao, artista siya. Para tayong kangaroo court na talon lang ng talon, wala naman nangyayari sa bansa natin. Tingnan mo yung past president, marami nga nangyari. Ano naman na nangyari doon? Puro krimen naman ang maraming napatay na inosente. Di po ba? Kaya sana naman lagi po tayo mag-isip bago tayo pumili ng mga mamumuno sa atin. Kasi yun po ang tunay na demokrasya sa atin, yung meron tayong presidenteng talagang magaling. Siya rin yung po yung namumuno para mapaunlad ang ating mga trabaho, mga pangangailangan ng kanyang nasasakupan. Di po ba? Sana lagi po natin isipin, wag po tayong gagaya sa ibang presidente ng ibang bansa. Katulad nito si Xi Jinping. Walang iniisip kundi mangurakot ng ibang dagat. Hindi naman kanya. Kaya sana naman wag nating gayahin yung utak ni Xi Jinping na laging parang utak dagat lagi Gusto niya lahat nilikumin niya Ano kaya kung ibigay mo lahat ng dagat kay Xi Jinping kung di malunod siya sa sobrang saya? Di po ba? Kaya sa'yo, Xi Jinping, sana mamulat ka sa katotohanan na ang bansang Pilipinas po ay para sa bansang Pilipinas. Dagat po ng bansang Pilipinas ang pinapangarap niyong kunin na hindi naman ninyo. So dapat matapos na tong hidwaan na to Dahil kung hindi, mas marami po talagang madadamay na inosente kung sakasakali. Dapat maging peace tayo sa buong mundo, walang away. Sa bagay, lagi po naman talagang may ganyan may away-away. Lagi po tayong nasa status ng negative positive. Kapag positive, maganda. Pag negative, pangit. Di ba? Lagi pong ang negative positive po laging sa atin yan, nakabuntot kahit sa anino natin, di ba? Tingnan niyo pamumuhay natin. Pamilya tayo. Tingnan niyo, suriin niyo, minsan may anak tayo. Hindi lahat po yan positive. May negative po dyan. Ibig ko sabihin, may pasaway, may mabuting anak, may pasaway na anak. Ganon din sa mag-asawa. Meron ding pasaway na asawa, merong pasaway na babae, merong pasaway na lalaking asawa. Alam nyo ibig ko sabihin, negative positive. Negative minsan nagloloko si lalaki, negative minsan nagloloko si babae. Sumatotal, laging nakaakibat sa ating pamumuhay ang negative positive. Ganon din po sa ating kapitbahay. Tingnan nyo po negative positive. Mga chismosang kapitbahay. Ang ganda-ganda ng pamumuhay mo, ichichismis ka. Diba Marites? Marites minsan babae, Marites minsan lalaki. Minsan pag nagsama ang Marites na lalaki at babae, gera patani sa chismisan yan. Di po ba? Kaya sana po sa lahat ng pamumuhay natin, ipasok lang natin sa ating isipan yung good behavior natin. Lagi po tayong manalig sa katotohanan. Positive na lagi po tayong alalahanin natin Panginoon. Positive kahit nawiwindang ka sa problema, pag nasa utak at isip mo ang Panginoon, mapapaglabanan mo yan. Negative pag hindi mo nakayanan. Kasi
kapag may puro problema po yung ibang tao, negative, nagpapatiwakal. Kagaya ng ibang ibang tao, nagiging negative kasi maraming utang. Ngayon po nakikita ko nga po sa Facebook yung mga nagpa-follow, mga iba-ibang pangalan na nagpa-follow sa Facebook. Alam niyo kung anong topic. Magbayad ka na kasi pinautang ka. Ngayon pagdating ng singilan, hirap na hirap. Oo, nandun na pwede niyong sabihin ganun sa Facebook, sa social media. Kaya lang, ang mali nyo lang, hindi naman kilala ng tao yung minimension nyo, ba't hindi nyo bigyan ng pangalan para alam ng tao kung sino yung pinatutungkulan nyo? Paiba-iba kayong mga content, kino-content nyo sa social media para lang dumami ang followers mo. Diba po ba? Kahit salita ka ng salita dyan, hindi naman kilala ng tao yung sinasabi mo, nagpapadagdag ka lang ng viewers, nagpapadagdag ka lang ng followers, kaya suma total, negative pa rin sinasabi mo. Ba't di mo pangalanan? Halimbawa si Blackie, itong aso na to may utang sa akin ng ganito, hindi nagbabayad sa akin ng ng ganon, taon na, 3 years, 4 years, 5 years. Pangalanan mo para pwedeng birahin ng mga followers mo, para pwedeng ibas. Di ba? At least dumami ang viewers mo. Di ba? Kaya kayo mga nagko-content or mga nagpa-follow sa Facebook, ang mali lang sa inyo, puro lang kayo salita, hindi nyo naman magawang pangalanan. Ako nagkakautang din, pero nagsasabi ko na ganito, babayaran ko. Hindi porket pinagtatanggol ko yung ibang tao dahil may utang. Mali kasi yung nyo, dadaan nyo sa social media. Para kayong yung online lending. Hindi lang tatawagan, sisiraan pa. Tapos pati yung mga kaibigan nung pinautang yan, tatawagan at kung ano sasabihin. O anong nangyari? Di sa dami ng nabwisit, nireklamo yung online app, ayun, ni-raid ng pulis. Bakit di nyo ngayon gawin na pangalanan nyo? Ito kamo si Doggy may utang sa akin, di nagbabayad. Di at least dadami yung buzzer ni mo. 'Di ba? Magbayad ka na, Doggy. Kasi itong si Mrs. Followers nagsasabi hindi ka raw nagbabayad. Hindi yung kukuha ka lang ng simpatya, di ba? Para sabihin mo magaling kang tao dahil may utang sa iyo, kung ano-anong pinagsasabi. Hindi mo ba alam na may Data Privacy Act pa rin tayo? Di po ba? Ganun, di ba? Kaya sana sa lahat ng mga nagpapautang, pangalanan nyo para lang masabi kung sino yung sisingilin nila. Hindi yung nagbibigay ka lang detalye, wala namang detalye, walang pangalan. Di ba? Kaya sana naman wag yung gayahin yung style lang online app na puro pananakot, puro papahiya. Hindi nyo mapapahiya yan dahil hanggang napapahiya yan, lalo kayong hindi babayaran yan kasi sinira nyo na yung pagkatao niya. Hindi nyo gawin, puntahan nyo sa bahay. Gusto nyo, takutin nyo, sabihin mo, pababarangay kita. Di po ba? Sabihin mo, papadala ko yung korte rito. Ewan ko lang kung magawa nyo yun. Kaya
sana sa lahat ng mga nagsasabing ganyan, isip-isipin nyo muna kung nakakasira kayo ng pagkatao ng isang tao. Hindi po lahat talaga yung sinasabi nyo kailangan. Minsan po nakakaano na kayo ng privacy, nakakasira na kayo. Kung saan nyo pinararating, social media, mga wala namang alam din niya kundi mambas. Pag na tingnan nyo nga dito sa usapang kali, pag-uusapan na lang natin yung mga ginagawa ng mga motorcycle rider. Pag nakagawa ng tama yan, sa paningin ng iba, mali. Ako riders po ng halos 28 years na ako. Pero never akong naging kamote. Minsan magiging kamote ka lang din pag hindi tama yung ginagawang iba ng kapwa mo motorista. Diba ba? Sasabihin nyo, pag may riders na nauna lang ng konti sa kotse, sasabihin nyo, kamote na. Nakasingit lang ng konti sa kotse, sasabihin nyo, kamote na. Tapos yung iba naman, porkit nakitang may kamote rider sa pag-uusapan, ang gagawin, makikipas na rin siya. Sasabihin rider siya, pero hindi, ang pagiging riders mo hindi po ganun ang sasabihin nun. Kasi ang riders mo hindi magagalit sa kapwa riders niya kung tama yung ginagawa niya. Pero ikaw sasabihin mo minsan, magko-comment ka na, oo nga ako riders din naiinis din ako dyan sa isang riders singit na singit. Singit pareho kayong riders, di malina, di ba? So kaya sa mga baser dyan sa social media, huwag kayong bas ng bas nang hindi nyo naman alam ang katotohanan. Di ba, Mr. Ehino Kapua? Tama ba ako sa sinasabi ko? Ilang taon na tayong riders. Alam natin kung sino yung uunga-unga sa kalye mag-drive. Di ba? 28 years. Pero wala pa naman akong nakaka-experience na medyo gago-gago talaga dyan sa daan. Kasi po, hindi ko pa naman na-experience talaga yan. Merong ako na-experience mo medyo mild lang manggago. Hindi talagang gago. Di po ba? Kaya, sa mga riders dyan, hindi po kayo riders. Mga kayo, mga motoristang nakaban o nakakotse o nakatruck. Yan yung mga ugali nyo. Galit kayo sa mga nagmumotor. Kasi kahit saang anggulong tingnan, motor pa rin ang kayang magmanipula pagdating sa mga traffic. Talagang sisingit yan dahil may sisingitan. Pero kung talagang close na close, bakit kasi singit, di ba? Ngayon, kung magaling ka, nagmamagaling kang driver at nakita mo namang pwede mo namang isingit talaga Ngayon, yun nga lang, mamalasing ka pag may parating na medyo alanganin ng pasok mo. Talagang kamote riders ka pag ganun. Pero kung iniisip mo yung kahalaga ng buhay mo sa kalye, yun, doon tayo. Makikita natin ang tunay na pagiging motorista, hindi kamote riders. So, sana sa mga nagmamagaling dyan na riders, mga motoristang hindi naman talaga riders, sana matuto kayo. Igalang nyo rin yung ibang motorista, hindi yung salita lang tayo na salita na wala namang katotohanan, di ba? So, sa lahat po na aking mga kausapang kalye dyan, muli po, binabati ko po ang aming opisina, ang Cruzneria Carpio Offices, kasama po na aking mga kabossing, mga kabos. Shoutout po sa inyo at ganoon din po sa aming sekretary.
Ganun din po kay Mr. Rico Arreglo ang Accra. Napaka pong yan, law office, napakalaking law office po. Magagaling po ang mga abogado diyan. Ganun din po sa amin syempre. Magagaling ang abogado, kaya tumatatag. So, kay JR ka, ayan, shoutout sa'yo Mr. JR ka. Kay Kakadading, matagal-tagal ko nang hindi nakikita to si Mr. Kakadading at sa mga magkakarakol po sa bisperas ng Fiesta ng Santo Niño sa next week po, next week, Fiesta po ng Barangay Santo Niño. Marami na namang Sabado po may karakol po doon, tapos Linggo po Fiesta na. Marami na naman maglalasingan, sigurado yan. Alam nyo po pag fiesta sa amin, Barangay Santo Niño, marami pong inuman, maraming tao, marami pong pupunta. Kaya lang, pagdating po ng gabi, may away na sa iba-ibang lugar. May saksakan, may nagbugbugan. Yun lang po ang pangit. Okay na sana yung masaya yung piyesta ng barangay namin Ang problema lang, pag maghahating gabi na, ayun na yun, may nagsaksakan na pala. Kasi sa ilang taong ko ng pamumuhay dyan sa Barangay Santo Niño, magmula nung bata ako, kada piyesta po dyan, may mga nangyayaring gulo. May sinaksak, may hinampas ng sa ulo, may nampas ng pamalo, tapos merong nagkabukingan. Di po ba kaya sabot-saring gulo ang nangyayari kapag masaya, tapos kalungkutan naman sa isang pamilya. Yun nga yung sinasabi ko, positive na nga, naging negative pa. Shoutout din po sa aming Couples for Christ o MFC. Hindi rin po kami makakasama papunta sa Baguio. Alam ko po may Baguio convention sa Baguio Convention Center. Hindi po kami makakasama doon, mga brother and sis. Ganun din po, shoutout kay Attorney Hirang at kay Miss Gina Hirang at sa kanyang pamilya. Ganun din po sa iba naming kasamahan sa Couples for Christ or MFC. Shoutout po sa inyong lahat. Lalo na po sa aming mga leader ng basta sa aming servant. Shoutout po sa inyo, sa pamilya nyo. Muli po, dito na naman po tayo sa Davao City naman tayo. Punta tayo ng probinsya. Dito sa probinsya, may nagbanggaan po rito. 4 ang patay. Ban versus ban. Nawalan ng giya yung ban dahil syempre matulin. Nawalan ng control. Kasi po ganun po ang motorista Pag matulin po, pansinin nyo po pag matulin po ang ban, ibig sabihin na po niya nakikipagkarerahan or gusto lang matulin. Minsan po nag-iiba yung yung isip niya, nanginginig po siya. Parang gustong-gusto niyang itodo ng Ang problema lang dito, dumulas yung gulong niya, nagpagewang-gewang hanggang pumunta siya sa kabilang lane at may parating na isang van at sinalpok niya. Yun po ang nangyari sa Davao City po. 4 ang patay. Di po ba kaya nga tayong motorista, kapag aalis po tayo ng bahay, lagi po natin isipin ang pamilya. Kasi po, pag nasa Manibela na tayo, andyan na si Taning nakalatag na ang buhay ni Taning dyan sa Manibela. Mawawalan ka na ng control. Unlike na hindi ka pa nagda-drive, kontrolado mo pa yung isip mo na ganito gagawin mo. Pero pag nasa Manibela, iba na takbo ng isip mo
nagiging taning na. Kaya sana naman sa mga motorista na 4 wheels or 6 wheels or 12 wheels or 2 wheels o bisikleta, bago po tayo magdadrive, isipin po natin na laging safetyness ang kailangan natin, hindi yung aggressiveness. Di po ba? Kasi pag aggressiveness, malayo mararating mo. Dahil sa sobrang tulin mo, ayun, napunta ka na doon sa impyerno. Hindi kagaya nung nagsisafety ka ng pagdadrive, maaliwalas ang pamumuhay mo. Lagi mong nasa isip si Kristo. So, ganun po ba yun, di ba? Isipin mo lagi, nasa puso mo ang Panginoon. So, yan. Dito naman po tayo muli sa South Korea naman po, yung nakaraang araw po to. Yung isang eroplano naman na sumabog dahil sa ibon. Di po ba? Ibig sabihin, talagang ang disgrasya po lagi, aksidente, lagi po pumapasok sa utak natin yan kapag nangyari na. Yun nga, di ba po ba, bago tayo umalis ng isang lugar, dasal-dasal po tayo. Kasi yung iba, hindi po nila talaga kilala si Kristo eh. Marami pong taong ganun. Kaya, lagi pong may disgrasya. Kasi, alam niyo po ba, di po ba nakalagay sa Biblia, kapag hindi mo siya kinikilala, hindi ka rin niya kilala. Kaya, kung ang buhay mo hindi mo alam kung saan na galing yan, kundi sa Panginoon natin. Siya lang talagang lumikha niyan eh. Di ba nasa Book of Genesis yan, kung paano niya nilikha ang buhay at ang mundo. Tingnan nyo sa Book of Genesis, basahin nyo po doon, nandun po nakalagay lahat. So, ayan. Kaya sana po maging maayos po tayo dahil syempre nawawalan po tayo ng buhay. Kagaya sumabog yung eroplano. So maraming nadisgrasyang pasahero. So ayun, sana dasal-dasal po lagi. Tapos ganito naman po sa General Santos City naman. Ito po lagi sinasabi nung bago pumasok ang bagong taon, marami nung nagpaputok. Lagi pong pinapaalala ng DOH at mga kapulisan, huwag mo ipapaputok hanggat walang bagong taon. Kasi po, pag sinusuway mo yung mga bili ng iba, yun ang nangyayari. Meron po isang naputulan, ayan, dahil hinawakan yung paputok, akala niya magaling siya, ayan, sabog. Tapos meron pa pong lasing, nagpaputok, sabugan din siya. Kaya dapat po lagi po tayong maging mapanuri sa ginagawa natin. Doon nga sa amin sa Barangay Santo Niño, wala pang ang Pasko, nagpaputok hanggang dumating yung New Year. Sunod-sunod na araw yon, walang patlang. Kaya minsan nakaka-ano po yun, nakaka-high blood po talaga. Kasi ang mga tao po, hanggat sinasaway mo, lalong ginagawa. Sabi lang wag paputok dahil wala pa namang New Year. Mga December 20 pa lang may nagpapaputok na. Tapos pag sunod-sunod yon hanggang dumating yung bagong taon, doon na nila tinodo yung mga paputok nila. Kasi po yung iba kasi nagtitinda ng magtinda ka na lang na hindi ganun kalakas ang mga paputok. Meron po nagtinda doon ng whistle bomb. Kaya tuloy meron isang nakatira doon sa amin, may hika, ayun, sinugod sa ospital. Marami tuloy
umiinit ang ulo dahil syempre hating gabi, natutulog ka, bigla kang makakarinig ng malakas na pagsabog. Di po ba? Irita yung ganon. Kasi hindi mo iniisip yung magiging ng iba. Ang iniisip mo lang yung sarili mo. Mairaos mo yung gusto mo. Hindi mo iniisip yung kaligtasan ng iba kung naaabala ba or natutulog na nga, lalo na kung may anak. Paano na lang mangyayari doon, di ba? Iiyak yung bata, pinapatulog ng nanay, pinapadede, tapos iiyak ang bata dahil nakarinig ng malakas na putok. Di ba perwisyo yung ganun? Tapos, alas 11 na ng gabi, may nagkakaraoke pa. Doon din yun sa amin, sa barangay Meron yatang tumawag na barangay, pinuntahan sila, ayun, at sitigil. Kasi pag mga ganyan, ilalagay po natin ang kasayahan sa tamang lugar. Hindi yung dahil gusto nyong mairaos, pero nakakaperwisyo na kayo sa iba. Mindset lang ang isipin natin, mindset. Huwag nating isipin na nakakatulong pa nga tayo kung hanggang alas 10 lang, okay na napatugtog nyo na yung Kaya nga ako sa amin, pag may ganyan nagpapatugtog na halos past 11 na, sasabihin ko, tigil na yan. Diba? Kasi isipin nyo na lang, nakakaabala tayo sa ibang tao. Iniisip nyo kasi yung sarili nyo. Marami pong nag-aaway sa ganyan, sa karaoke po. Tingnan mo na lang to, sa piyesta. Sana po walang gulong mangyari. Kasi yung iba po talaga, kahit alas 12 na, kumakanta pa rin. Meron pa nga ako nangyari dati. Alas 2 na ng madaling araw, natapon ako ng basura, may kumakanta pa Hindi na daanan ng barangay yun dahil siguro maraming pinupunta ng barangay. Yung time na yun, hindi siya nadaanan. Kanta pa rin ang kanta kahit alas 2 na ng madaling araw. Sobrang saya. Diba? So, sana maging makatotohanan po tayo mga Pilipino na minsan nakakaperwisyo. Yun nga yung lagi ko sinasabi, pag ang tao talaga hindi parehas, may mabait at may masama. Di po ba? Kita mo, naglalakad ka lang, bigla kang hold upin. Wala ka namang ginagawang masama, hold upin ka. Paano kung wala kang pera, di ba? Mga ganon. Kaya nga, positive, negative lagi po talaga ang buhay natin. Kaya nga, sinasabi ko lagi, maging tayo, mapunuri sa kapaligiran natin. Lalong-lalo na kung umuwi tayo ng gabi. Kalimitan po ang nangyayaring mga ganyan sa ating gabi, yung masasamang elemento lumalabas sa gabi. Di po ba? Minsan po ang multo, di ba, lumalabas mga alas 12 ng gabi. Minsan multo pong tunay yung nagmumulto talaga. Kayo ba naniniwala sa multo, di ba? Ako naniniwala ako ng multo kasi na-experience ko po na po yan na may multo talaga. Ngayon po, sana yung pagpapaputok po, balik tayo sa pagpapaputok dahil dito lalo-lalo na yung sa Boga, may 500 piraso na naman yung nakuha noon sa Antipolo. Yung sinasabi natin lagi na kung ano yung pinagbabawal, yun ang ginagawa. Ayun, nakasabugan din Boga, 500 piraso yun kumalat yon sa Antipolo na binebenta siguro. Kaya sa susunod na taon po, maging mapanuri na po tayo, lalo-lalo na po ang ating mga kapulisan kasi po talaga matitigas po talaga ulo ng mga Pinoy kung lalong pinagsasabihan, lalong ginagawa. Di po ba? Kaya sana
sa lahat ng mga tao, katulad na sabi ko kanina, maging mapanuri po tayo. Lagi po natin iisipin na kakampi nyo ang Panginoon. Huwag po natin na isa sa pagwalang bahala. Magsimba po tayo kung tayo Katoliko. Kung iba naman sekta ka, di magsimba ka kung ano yung paniniwala mo. Hindi naman po tayo magkakalaban sa reliyon. Kung isa paniniwala nyo sa Panginoon, yun din po ang paniniwala namin mga Katoliko. Basta isa lang ang gumawa, yung nasa taas. Kaya bilang isang Katoliko, at yung kasama ko po yun, iglesia yun, pero magkaano kami sa pareho kami ng iniisip kung ano yung tama at mali. Kasi po, unlike sa ibang sekta, walang ginagawa kundi siraan ng mga Katoliko. Lalong-lalo na po nung Pasko, naglabasan yung mga alipores ni Eli Soriano, kung ano-anong mga pinagpipindot para bumalik yung mga Bible reading ni Eli Soriano. Di po ba? Tinahon pa talaga ng Pasko Kaya sana naman kayong nasa ibang sekta, share lang tayo ng paniniwala. Kung ano man yung paniniwala nyo, ganun din yung paniniwala namin, na may Diyos kayo, may Diyos kami. Yun lang yung bigayan lang tayo. Pero sa bandang huli, ang tunay na Diyos ang makakapagbigay kung ano yung para sa atin. Nangangailangan ng tulong niya, nangangailangan ng basbas niya. So sana maging tayo doon, parehas ang paniniwala. Kasi wala namang masamang tinapay ang nagbubunga ng masama rin. Basta ang mabuting tinapay, nasa buhay po natin yan, di ba? Sabi nga, ang tinapay ay buhay. Di po ba nabanggit ng yon sa The Bread is Life? Di po ba pag mimisa ang mga pare, sinasabi nila yon. Kaya bilang mga anak ng Diyos, magkaisa po tayo lahat sa paniniwala natin. Kasi kaya ako napunta po doon kasi naalala ko yung Pasko po talaga. Laman ng laman po siya ng ng Facebook. Yung mga pinagsasabi ni Eli Soriano. Di po ba? Kaya sana naman matuto po tayong maging kapwa-tao rin sa ibang tao. Matututunan po natin ang pakikisama ng kabutihan at hindi kasamaan. So, yun. Muli po, eto na po. Magpapaalam na po ako at sana po sa lahat ng nagsubaybay po sa aking usapang gali, minus po si Mr. Regino Capua. Sa susunod po kasama ko po siya. Medyo busy lang po yung tao ngayon. So shoutout po muli kay Mr. Rico Arreglo. Sana magkasama tayo sa susunod na mga panahon. At muli po sa aming President Gaspar Latang, bagamat wala po siya, shoutout po Mr. President. At muli po, ito si Mr. Jojo Santeco. Nagpapaalam na po ako ngayon. At maraming salamat po. Sana po gabayan po tayo ng ating Panginoon lagi. Lahat po nagtatrabaho, nag-aaral, pumapasok sa mga kung saan-saan. Kasihan po tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po. At muli po, God is Lord all the time po sa ating buhay. Maraming salamat po muli.